Oh, hello YouTube, hello TikTok, hello Facebook. Welcome back again to my channel and welcome to my YouTube. At eto may nakita ko, si Manila Horror. Manila Horror Abandoned Funeral Home. Sige nga, tingnan ko nga to kay Manila Horror. To. Hulto edition, sumigaw buong bahay, full transmission. Kung kinilabutan ka, click subscription. Rewind, paasa, apparition. Ang Pampanga ay kilala sa mga ancestral houses at gusali na itinayo pa noong Spanish Sa Pampanga. era and World War II. Ngunit pagkatapos ng mga pagsabog ng Mount Pinatubo noong 1991, nasira ang mga iba pang magagandang bahay at gusali at natabunan na ng lahar. Pumunta kami doon para ikutin ang isa sa pinakamatandang punerarya sa lugar na itinayo pa noong dekada 80. Pagmamayari ito ng isa sa mga kilalang pamilya sa lugar. Halos lahat ng nakatira sa San Fernando at Angeles Ang creepy oh. ay dito na imbalsamo o pinaglamaya ng kanilang pamilya. Ngunit noong 2018, ito ay hindi na ginamit dahil ang pamilya nagmamay-ari nito ay hindi na kayang pangalagaan ng gusali. Maraming na rin silang Ano nangyari? Nawala yung sounds ko, ano? ari-arian at karamihan sa mga anak ay nanirahan na sa ibang bansa. Unti-unti na din napabayaan ang lugar Creepy, may mga ano-ano pa oh. hanggang sa Kape pa oh. tuluyan ng ito isara. Samahan nyo kami ikutin at imbestigahan ang abandonadong morgue dito sa Pampanga. Ganito pala ang itsura ng morgue pag hindi na nagpa-function. Ang creepy ng pababa. Uy, kabaong. Kabaong, eto, dyan sila nag-iimbalsa mo. May karo pa, no? Ha? Yung EMF nila pumapalo. Umayos ka rito, hindi ka namin kailangan, hindi ka namin pinatawag. Gamit nila yung kay Sir Ed. Okay, nandito na kami ngayon sa abandoned morgue. So pagpasok mo mula sa unan, pasensya na kung may marinig yung mga tricycle kasi medyo maaga pa. Parang mga 11:10 pa lang, no? So pagpasok mo, itong kwarto, agad yung makikita mo. Silipin natin muna. Pagpasok namin ng gusali, napansin agad namin ang disenyo nito. Tila tumigil ang oras at naiwan ito sa panahon ng dekada Kaya nga oh. 90. So etong kwarto na to, burulan siya. Lawak. Ang mga lumang disenyo ng sahig, kisame, hagdan at chandelier ay parang nauso pa noong 90s. Totoo nga yung sabi ng caretaker, hindi pa nila tinatanggal. So, dito sa baba, wala na naiwan. Tapos may CR dun sa dulo. Nakakatakot yung style ng CR. Alam mo bakit? Kasi ganito. Pang pulinarya talaga, yung ganyang kulay, oh. No? Pero nandito pa, kompleto pa siya. Na masikip lang. Yung mga kisame. Creepy naman yan. Yung mga kisame sira na rin. Ayan. Lalaglag na rin. So bago umakyat na hagdan, dito may CR sa dulo. Pasilip ko sa inyo, pero saglit lang. Ayan. May tubig pa. Uy! Tapos dito, part pa rin to, sa baba pa rin to. So ayun yung entrance. Ito, entrance na to, yung yero na yan, entrance na yan palabas. CR pa rin. Tingnan ko nga kung bukas.
Sarado na Sarado yung CR eh. siya, guys. Okay, tara. Akyat tayo. Second floor. Pag-akyat ko ng hagdan, nakaramdam ako ng kaba na parang bang may nag-aantay sa amin na hindi nakikita. Katok tayo. Baka may... Oh, okay. Ito yung burulan daw. Hey, So, pasok tayo sa unang kwarto sa kanan. Sa laki ng gusali, napansin namin na maraming kwarto para sa lamayan. Ang lawak pala. Pwede magsabay-sabay ang lamay hanggang 4 o 5 pamilya. At may maliit na stage pa kung saan binuburo ang Explore lang patay. po. parang sa St. Peter. Tabi-tabi po. Siguro dyan nilalagay yung mga patay. Kakaiba yung structure nung neto. Yung spot. Para kompleto na din ang punerarya dahil may mga CR, kitchen sink at mga kwarto na pahingahan para sa mga pamilya. Pasok tayo. Buo pa. Okay. Okay. Nabahan ako dun Nalaglag na rin yung kisame. Kaya nga eh. Oh. Kasi ito yung mga aparador nandito pa. Pasok tayo sa Uy. Basag na yung mga nag-aangatan na rin yung mga tiles, oh. Sobrang old school yung design, no? Sabi ng caretaker, may madalas daw siya makita dito, hindi siya umakyat dito pag hindi siya lasing. Sa akin caretaker, guys. Hindi siya umakit pag di lasing. Dati siyang nag-iembalsamo. So, hanapin daw namin. 40 years na siya nag-iimbalsa. Oh, 40 years na siya nag-iimbalsa. Sabi niya, tinuro niya pa sa amin, meron daw dito spot kung saan nilalagay yung mga patay pag wala nagke-claim. So, tingnan nyo. Guys, dito daw sa hagdan nilalagay yung mga patay na wala nagke-claim. Kawawa naman yung mga ganun, ano? Nakakabahan ako. Mga aparador, buo pa pero parang nabubulok na rin. Parang malalaglag na eh. Parang private area din to para sa mayayaman na nakaburol. No? Sa bandang kanan, may nakita kaming kwarto na parang kakaiba dahil may mga cabinet ito at sticker na para bang may tumira dito. Siguro pwede kayo mag-overnight. Sobrang komportable dito kung pagod yung family nyo. Mag-ooperate ka dyan? Isagasuhin yung mga or lamay. Ito, buo pa, oh. Tapos, meron pang kwarto dito. Proceed tayo, tignan natin. May cabinet din. Tapos, okay. Nandito yung poste ng building. Hindi ko mag-wait. Ba't may first time ko makakita ng ng burulan na may cabinet. May mga cabinet. Ayun guys, sira-sira na. Pag eto sumara, wala na. Tatakbo ko talaga. Wala akong narinig Sige nga, takbo ka. na parang kalabog or anything. Pero parang may kada pasok mo ng kwarto dito sa second floor. Parang may nakamasid. Tatry ko tong isarado. Oh! May paano to? Secret cabinet ba to? Meron pa ka doon, pinto. Guys, matigas yung pinto May bara, Stock room. Stock. Para siyang Mga tela. Pero ang hirap huminga. Siguro dahil sobrang sobrang liit niya lang. Ayan yung itsura papunta sa labas. Kinakabahan lang ako kasi first time ko sa morgue. Hindi ko alam na ganito pala ang itsura ng morgue pag hindi na nagfa-function. So tara, unang kwarto pa lang to pasukin na natin yung pangalawang kwarto sa dalawang kwarto kasi nasa kaliwa. Paglabas mo dito, ito yung labas. Siguro dyan sila nagyoyosi. Ang nasusunog. Seryoso. Baka may nag-eembalsa mo pa dyan. Mag-explore lang po, tabi-tabi po. Dito super empty na siya. Pero may pa, CR. Dalawa CR ba to?
Storage pa to. Guys, may nakita akong lumang kalendaryo. 2008 po. 2008. February 2. Mga ilang taon na. Tingnan mo. Hindi ako marunong magbilang pero 18 years. Tagal na. CR. Ito Banyo na naman. CR niya. Gusto kong makita dito kung saan iniiga yung patay. Yung stainless steel. Kung saan ginagawa ni Kuya yung balsa mo. Sana nandito pa. Paglabas namin guys, ito hagdan. Dito kami galing. Ito yung hagdan. Ito isang kwarto na may 2 kwarto sa loob. Actually malinis siya, parang well-maintained ng caretaker. Ayun o, guys, so malinis ng sahig. For sure. Dito sa area na ito, dito nila nilalatag yung kabaong. Sandito yung mga nakikipaglamay. Kwarto ulit. Feeling ko dito yung pahingahan ng mga... Kasi may aircon eh. Feeling ko dito yung pahingahan ng family. Okay okay yung first time ko makakita ng gantong kalaking funeral. Parang nga sa St. Peter. Funeral service. Tapos may tagus siya, isa pang pinto papunta sa kabilang kwarto. Tapos may mga may mga tae rin ng panikinang. Naririnig ko yung tagas ng tubig sa baba sa sobrang tahimik. Yung sa CR na pinakita ko sa inyo kanina. Kaya nga. So guys, dito sa kwarto na to, may CR din sa dulo. Ano yung CR niyan? Ang old school kasi nga, marmol. Ewan ko, nakakatakot yung gantong klaseng CR. Hindi ko alam bakit. Sobrang old school. Parang lakas maka-80s, no? So, pupunta na. Nakinakaban ako. Punta natin yung baba. Kung saan daw ini-stack yung mga patay pag walang nagke-claim. No? Tara, baba tayo. Sa parting ito, bumaba na kami para tignan kung ano ang meron sa ilalim. Lagi may may lock, may gate tayo, no? Tingnan natin. Saan ba natin to? Ay, nabubuksan siya. Pwede ka. Likod ni Mariso. Nagulat ako dahil nandito pa nakapark ang karo na ginagamit pag ililibing na ang patay. Karo. Ito kinakarga yung mga patay, no? Buo pa yung karo oh. Nandito pa yung mga karo, oh. Dumiretso pa kami para tignan at hanapin kung saan iniimbalsa mo ang katawan. Habang papalapit kami, napansin namin na may naiwan pang malaking kabaong na nakatambak na tila hindi nagamit. Ito. What the... Teka. Guys, ito pala yung likod, ito pala yung gilid ng kotse. Nasaan yung kabaong? Ano pala? Ano to? Tapos ang kwento sa akin ng caretaker, pag inotopsy yung patay, bahala na sila magbalik ng mga laman loob. Ito yung kabaong. Nagpasya akong lapitan ito at tignan para suriin. Kaysa dito, so lapit tayo sa kabaong. Trippy talaga. No? Nandito yung tornilyo. So, sa other side mo siya bubuksan. Nakabahan ako. Guys, first time ko magbubuhas ng kabaong, no? Eto, dyan sila nag-iimbalsa mo. Dyan na din kinukuha yung mga patay na walang nagkiklaim. Kawawa naman yung mga yun.
Nahuga ka. Kawawa naman yung mga patay na walang nagkiklaim. What? Ang bigat. Oh. Ay! Oh. Nice. Ito pa yung mga unan. Ang bigat pala ng takip nito. Ang bigat. Oh. Sakit pa lang yan. Paano pa kaya pag Oo. Sakit pa lang yan. Paano kung iyan pa yung katawan ng pa? Tara. Feeling ko pinto nga yun eh, no? Guys, oh. Pinto siguro yan, sinimento lang. Oh. Tara, akyat tayo ulit. Okay, so balik kami dito sa lobby area ng second floor. Tara lang, check ko to. Check ko tong pinto na to kung ano meron. Oh, terrace lang pala siya. Akyat na tayo sa third floor. Nawala pala yung video ko. Pag-akyat namin ng third floor, may nakita na din kaming mga vandal sa Kiko. pader mula sa mga nag-trespass na kabataan noon. Tingnan natin kung ano meron. Kasi, paparating ako guys. Tingnan niyo yung likod ni Maris, oh. Sobrang dilim. Ayan, oh. Tingnan niyo. Diba? Feeling ko hindi ito natapos. Hindi ito nagamit. Or, ito yung area kung saan pwede tumambay yung mga magkakamag-anak na may patay sa baba. Nagtaka kami dahil kakaiba ang pagkakagawa ng third floor. May maliit na kwarto at maliit na pool. Para bang ginawa itong tirahan ng mga dating bantay ng gusali. Nakita ko, guys. Tingnan nyo. Kaya nga eh. No? Pagpasok mo, ito yung tsura. Ano kaya ito dati? Tapos Parang ano yan, parang kusina. Ganun. may mga kwarto rin doon. Yun o. Feeling ko hindi natapos to. No? Parang hindi siya natapos. May mga ano pa. Dito pa yung lumang carpet. And ayun, narinig ko. Nandito yung mga alaga nila na manok. Tapos may duyan na rin. So, yun, tinatambayan din talaga to pag umaga or tanghali. Sobrang dilim, comment nyo ako, may nakikita kayo dito sa likod ko. Kasi feeling ko may nakasunod. Hindi ko alam kung ano, pero feeling ko may nakasunod. Mahina sa sense ko guys, wala ko third eye. Ang weird, kasi pagpunta ko ito sa left side, pag akyat mo dyan sa hagdan, may swimming pool. Kaya nga, may swimming pool yung punerarya. Ito, swimming pool siya. Tapos, ano na rin, damo-damo na rin siya. Tapos, tingnan natin kung may kwarto kasi doon sa dulo. Try natin pasukin. Ito, yan. Ito yung pool area. Okay, may tubig pa. Nilagyan siguro ng ano. Ito yung sinasabi ni kuya na nilagyan niya ng hito. No? Pero ang weird kasi funeral ano siya. Tapos may pool. Naisip nila. Tapos dito may CR. Ito, iba yung kulay ng CR. Kulay blue. Sa bandang kanan na sulok, may nakita kaming daanan Saan dyan? na may hagdan pababa na hindi namin alam saan papunta. Pero sinubukan namin itong babain para makita kung ano pa ang nasa dulo nito. Babayin natin, parang safe naman. Tingnan natin kung ano meron. Hindi namin alam kung saan papunta to. Saan dilim dito sa taas. Baka dito daw dinadala yung mga na wala nagkiklaim. May pinto doon, ayun. Hindi siya napupuntahan kasi pag walang tapak ko. Pag tumatapak ako, yung mga lumot nadudurog. So wala pang pumupunta dito. Parang walang katapusan yung hagdan. Teka lang. Pasukin ko ba to? Try ko ano to. Bukas. Oh!
Eto yung pinto sa second floor. Sara natin ito kasi nakasara to eh. Tara, baba tayo. Grabe rito si Manila Horror, ano? Tapang. Talaga, Ano yan? dead end na pala to. Ito yung ano, ito yung pinakita nyo, ito yung pinakita ko na room kanina. Teka lang, buksan na natin. Kala ko may nakatayo dun, oh. Oo nga, parang parking lot pala siya. Okay. So guys, maghahanap kami ng maghahanap kami ng spot kung saan kami pwede mag-investigate. Meron ako mga isasamang tao, siguro mga kilala nyo na to. Sila yung mga OG sa larangan ng paranormal. Kami wala kaming alam kasi bago pa lang naman kami. Hindi namin alam kung paano gagawin, pero i-invite namin sila dito para gawin to. Muli na kami umakyat at tinawag na namin ang aming mga kasama upang samahan kami sa aming investigation. Nagpasya kaming gawin ito sa tabi ng parking lot kung saan sila dati nag-iimbalsamo dahil halos lahat ng aking mga kasama ay nakaramdam ng bigat sa parting iyon. Andito kami sa area sa morgue kung saan iniimbalsa mo yung mga Kaya kita nyo yung mga tiles. Diyan inuhugasan Creepy naman yan. yung mga dugo. Diyan dinedrain. Ang gusto lang namin, onting evidence. Lagi kinakabahan ako. Ayan na. Pumapalo. Pumapalo. Tama yan yan. Hindi pa kami nagsisimula. Pumapalo Pumapalo agad yung EMF, oh. na yung mga EMF namin. Ay no. Pumapalo na sila. I-start ko na. Pag malakas yung boses ko, pagpasensyahan nyo na ha, kasi wala akong maririnig. Nakabahan ako. So guys, eto, nasa harapan ko sila. Nasa likod ko yung kabaong. Nandito sila lahat sa harapan ko. So, tatry namin kung ano makukuha ko. Hello po. May nagsalitang babae na parang oy. Nandito na po ba kayo? Pwede niyo pong patulogin yung mga EMF namin. Pwede niyo pong sabihin doon sa nakaupo, si Manila Horror. Patunugin. Eh, di ba pinapailaw lang yan? Wala Kung ano pong gusto niyo sabihin. wala pa rin boses. Pwede mo bang sabihin kung anong pangalan mo? Bakit? Babae ka ba? Lalaki? Kung nag-iisipan ko ano. May nagsalitang lalaki, malaki boses. May babaeng paulit-ulit yung sinasabi niya pero hindi ko maintindihan. Teka lang ha. Pwede mo bang ginamit ko na sinasabi mo? Dito. Saan? Nandito kami, sa loob. Paulit-ulit yung sinasabi niya, hindi ko maintindihan. Bata ka ba? Isang tono lang. Kinilabutan kami sa kwarto kung saan iniimbalsamo ang katawan dahil sabay-sabay umiilaw ang aming dalang EMF. Ang isa kong EMF ay dire-diretso ang tunog na sign na malakas ang nasasagap nitong magnetic field. Sino yung nasa likod niya? Yung babae. Anong pangalan ng babae? Yung kanina pasunod na sunod dito sa aming lahat. Hindi. Dito ka ba nakatay? Andito.
sabihin mo. Dito ka namatay? Oo, hindi. Bakit? Babae? Tanong mo bakit? Sumasagot ka eh. Huwag na kang kin. Oh? Oo, sumasagot. Maga siya. Ano? Ganun lang ganun. Tapos may isang lalaki, hindi ko na maintindihan eh. Kaya pa. Ang napili ko, ano? Yan na, nararamdaman mo na. Ganyan talaga yung pag-STS method. Estes method. Babae yun, babae. Sabi niya, oo. Kausap ko kanina. Ilan taon ka na? Ano sabi mo? 2? 1? 21 ka na? Ilan kayong... Ilan sila dito? Ano pangalan mo? Oo. Oo. Pero pagka-oo niya, parang ganun eh. Kasama mo ba yung lalaki dito? May lalaki ba dito? Elemento. Kasama ka? Oo. Oo lang na oo. Parang robot na, parang, basta. Kasama part ka dito? Bakit? Natakot na siya. Ang linaw eh. Siya lang talaga nagsasalita eh. Oo. Kaso yung... Ayun Ayun. Creepy. May tumawa. Guys, naririnig ko may babae dun sa spirit box, pero sobrang faint. Pero kung inuulit-ulit niya, parang naintindihan mo. So itatry ni Ma'am L. Natawa na, parang orb. Parang sit-sit lang. Sit-sit lang. Ilan talaga kayo dito? Wala akong marinig. Ayun, sit-sit. Creepy dyan kasi ano yan eh, punerarya eh. Ang onti sumagot. May kasama tayo dito. Nasaan? May kasama sila? Meron tayo kasama dito. Kasama tayo dito. Kaya Tope? May kasama tayo dito kay Tope. Nasaan? Sumisilip dito sa may bintana. Kasi mga... Dito sa may bintana. Elemento yun? Hindi dapat nandito eh. May elemento. Elemento ka ba? Hindi tayo alis, okay lang. Pero hindi dapat nandito. Parang may nagsasalita pero lalaki. Huwag mo muna... Oh, ano, di ba? Hindi, may isa. Hindi, huwag mo muna. Pero isa hindi dapat nandito. Elemento, creepy. Go. Lang. Pinabahan ako sa sinabi nila Boss Tabs at Shaman Tope dahil meron daw kaming na-invite na hindi naman dapat kasali sa aming ginagawang investigation. Sumabay pa ang sinabi ni Ma'am Ed na may boses na lalaki sa spirit box. Baka yun. Hindi yun yung lalaking naririnig. Yun sinabi niya, yung lalaki. Minatrack tayo isa. Ha? Minatrack tayo isa. Alpha. Lumayas ka dito, hindi ka namin kailangan. Hindi ka namin pinatawag. Parang ano lang, sit-sit. Normal lang yun lang. Sabihin mo, Shaman. Hindi na rin engineer. Isa pa, sige. Kunin mo lang ang energy mo, sabihin mo, Shaman. Shaman. Oh! Hindi na nakawin. Hindi! Nandun na! May natrack daw silang energy. Ay no! Oh! Narinig mo? May Kahit babae. Sa likod mo. kaya pala ano Ang creepy. Yan pala yung Estes method na sinasabi nila. Sige, tuloy mo lang.
Babae. Hindi ko ako. Shaman. Oh! Rinig mo? Shaman, bumulong. Ang linaw nun. Pabulong, babae. Gusto ba ng kasal? Hindi ka ba makapasok? Hindi ka ba makapasok dito? Gumawa ka ng isang linya na aakit kami. Lumipat kami sa taas na bahagi ng palapag para ipagpatuloy ang aming investigation. Nakakakilabot ang mga sagot na nakuha namin. Panoodin at pakinggan ang mga susunod na mangyayari. Ito ba yung nakita ko elemento dyan? Yung maliliit? Uy! May sumigaw ah. May sumigaw ah. Wait. Kaya nga eh. Pwede ka magsalita na. Sabi para, ay! Hindi radyo yun. Hindi radyo yun. Sabi, uwi! Uwi! Sabi niya. Sabi, ay no, tulong! Tulong! Oh. Isa pa, tatlo na yun. Oh, tulong! Paiba-iba yung tone, pero alam ko isang babae lang to. Ayaw mo sabihin yung pangalan. Wag! Yung wag niya parang ano eh, parang may humahatak. Nawala na yung ano, nawala na yung boses ng babae. Nawala na siya. Hindi na namin nakuhanan ng buong investigation dahil bigla na lang namatay ang aming main camera Kagi, ba't na namatay? hindi namin alam Hindi ko kung na siya bakit. marinig eh, yung salita ng salita. Kakatulad dito guys. Yun, sa lahat ng mga nagustuhan itong reaction video natin kay Manila Horror, huwag nyo kakalimutan mag-like, share, and subscribe. And marami pa tayo at marami pa tayong oras mga pre, magbe-break lang ako at Rolling cam. Check mic. Tara na. Madilim na kanto. Sumama ka. Biga news sa screen. Sabay sigaw. Kung mahina lobot mo, back out now. Hey! North, wreck, slow, pan-ilaw pula. Comment section bro. Huwag kang pumasok dyan. Ha! Sa likod may anino. Frame 1 to 2. Pause, zooming in. Nakita mo? Mamalon yung chat, puro lods naman. May kumalabog sa taas, walang kasama dyan. Huminga ng malalim, sige push pa rin. Kapag trending sulit, bawat kilig at kilabutan. Di ano reaction, multo edition. Sumigaw buong bahay, full transmission. Kung kinilabutan ka, click subscription. Rewind, rewind, para sa apparition. Big no reaction. Big no reaction. Multo edition. Slow-mo, zooming fan, high frame vision. Pag may dumaan sa likod at confirmation. Comment, ibig nakita ko. Full conviction. Guys, pakinggan nyo to. Sabay kahit sa headset may boses na pabulong riot. Thermocam sa hallway, malamig na spot. Kung may nandyan, pakigalaw ng upuan shot. Lights flick, jump cut, sabay tawa pilit. Okay pa ako guys. Promise, legit, pero puso rumaraga sa views sa isip.